Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni MD TV channel. Reaction ito ni Senator Amy Marcos doon sa pahayag ng Pangulo na mga kaibigan, magbibigay na tayo ng 5,000 ayuda sa mga tricycle drivers. Metro Manila. Sa susunod, mga jeepney drivers naman. Sa susunod, ganito naman. Yon, ipinapangalandakan. Pinagmamayabang yung mga ayuda, pitsi-pitsing ayuda na ibibigay sa mga apektadong Pilipino sa pagmahal ng presyo ng langis. O ito, sabi ni Senator Amy, talagang nagalit na rin. Sabi niya, bakit ipinangangalandakan nila na may ayuda ang mga jeepneys, TNVS, tricycle drivers, nakakainsulto sa sambayanang Pilipino. Bakit sila lang? Bakit sila lang ba ang apektado ng krisis ngayon? Paano yung mga apektado ng taas bilhin, taas kuryente, taas tubig? Di lang taas tubig. Dito sa lugar namin, nawalan na kami ng tubig. 4 na araw daw. Ang driver lang ba ang nagdurusa ngayon? Correct. Wala talaga itong hindi nag-iisip eh. Anong klaseng desisyon yan? Parang di pinag-isipan. Sabi ko na nga eh. Ang pinakamainam dyan, para makinabang ang lahat, tanggalin muna ang buwis na nagpapahirap sa mahirap, pansamantala hanggang malampasan natin ito. Sa ganyang paraan, buong Pilipinas ang makikinabang. Ang galing, ano? Kasi dahil sa antaas ng buwis, pag bumili ka ng petrolyo, fuel products, yung 12% ba yan, yung VAT niya? Pag tinanggal yan, pwedeng hindi masyadong tataas ang presyo. So, lahat tayo makikinabang. Ngayon, nandyan yung buwis. Ang bibigyan lang, mga drivers. Paano naman yung hindi driver? Talagang hindi nag-iisip itong gobyernong ito. Manang Aimee, kapatid mo yan eh. Bakit hindi nagmana sa iyo ang kapatid mo? Ibang takbo ng isip. Tandaan natin ang mga manggagawa na mamasahe rin yan pagpasok sa trabaho. At apektado yan sa taas pasay at taas ng bills. So bakit driver lang ang may ayuda or tulong galing sa gobyerno? Buong Pilipinas ang nagbabayad ng tax at pera nila ang kaban ng bayan, hindi lang pera ng mga driver yan. Real talk lang po. Bakit pag nagtaas ba ang kuryente, nagbibigay ba kayo ng ayuda para sa mga Pilipino para sa kuryente? Hindi, di ba? Tapos, pag nagtaas ng gasolina, magbibigay kayo ng ayuda sa mga driver. Be fair. Kasi pagdating ng pagbubuwis, pare-pareho naman nagbubuhayad ng buwis ang lahat. Ang galing ni Manang Amy, Senator Amy. At least Manang, mas matanda siya sa akin. Ilang taon na ba si Senator Amy? 69 na ata. O going 70 na. Kaya lang, tingnan mo ang mukha niya, maganda pa rin, bata pa rin. Happy ba kayo mga kapatiran, kaibigan na mga driver lang bibigyan ng ayuda? At saka, may post din si Atty. Guanzon. Bakit ang bibigyan ng ayuda sa Metro Manila lang? Mas mahal nga ang fuel product sa mga probinsya kumpara sa Metro Manila. Mas mahal. Bago itong pagtaas ngayon, mga last week, may nakita akong post, 99 pesos na ang presyo ng crudo sa Baguio City. Baka ngayon, 100 plus na. Bibigyan nyo ba ng ayuda yung mga drivers sa Baguio? I don't know. Hanggang kailan
ang I hope I am wrong, opinion ko lang ito. Ang Pangulo, gusto lang niyang mapansin na I'm doing something O ito, nagbibigay na tayo para yung ratings. Lahat nito, optics. Lahat ng ginagawa, hindi galing sa puso to serve, kundi ang iniisip niya palagi yung ratings niya na mababa at gusto lang niyang patasin. Kasi kalalabas lang yung survey ng Pulse Asia, tumaas pa yung negative rating niya. Nung last na survey, negative 3%. Ngayon, negative 9%. Kaya, ayan, nag-vlog na naman siya, nag-report na naman siya. Ito, nung pumutok ang giyera sa Middle East, mga kaibigan, ito ang nangyari. Sige, huwag kayong mag-alala. Pag may malaman ako, mamonitor ko, i-report ko na naman sa inyo. Ganon. Trabaho ba yan ng presidente? To me, it's not. Ano siya? Gusto lang niyang maipakita, may ginagawa. Ano na ngayon? Yung repatriation ng OFWs. Ang ibang bansa, kanya-kanyang palipad ng mga eroplano nila, nakakauwi na. Sa atin, 442 pa lang yung reported. Kaya lang, hindi pa nila maklaro kung government funded ba, hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong, panahon ng pandemic, more than 600,000 OFWs ang na-successfully repatriated. Gastos lahat ng gobyerno. Ang mga OFWs galing sa iba't ibang panig ng mundo, nagpapatuto sila. VIP treatment kami. Daman-dama namin ang pagmamahal, malasakit ng ating tatay. Kaya tinatawag natin siyang tatay kahit wala tayong blood connection sa kanya dahil mahal niya ang sambayanang Pilipino. Ganon ang Tatay Digong natin na pinakulong, pinakidnap ng administrasyong ito. Salamat, Manang Aimee. At least may Marcos pang matino. Never to Marcos again except kay Manang Aimee. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay po tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na niya ang iyang pag-aatopan. Mao na niya ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanay gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabang sa sin o nagtabang sa sin di palit ko atong atop bustot na duro na kayo so salamat kayo sa nagatag sin kay na isda na gyud akong atop tanan di na ko mula kaya akong sinapulian nagbag-o So salamat kayo. salamat kayo.